Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na desisyon sa larangan ng volleyball. Si Gemma Galanza, kilalang kilala bilang isa sa mga bituin ng Creamline Cool Smashers, ay hindi nakasama sa 14-man lineup ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team sa katatapos lang na Southeast Asian V-League 2024. Maraming nagtatanong, dapat ba siyang magpatuloy sa Alas Pilipinas o bumalik na sa Creamline Cool Smashers? Alamin natin ang buong kwento. Si Gemma Galanza ay isa sa mga pinakamagaling na outside hitter ng Pilipinas. Sa kanyang husay at galing, siya ay naging paborito ng maraming fans at isang mahalagang bahagi ng Creamline Cool Smashers. Kaya naman, marami ang nagtaka at ang iba'y nagalit nang hindi siya isinama ni Coach George Souza de Brito sa 14-man lineup ng Alas Pilipinas para sa Leg 1 ng 2024 CV League sa Vietnam. We have 16 players and we have to choose only 14 players. Nunag is also excluded alongside Galanza for the same reason. Next week, we are going to have other 2 players off and we're going to decide who they will be. Ayon kay Coach De Brito, walang masamang dahilan sa exclusion ni Galanza at Cherry Nunag. Hindi dahil sa injury o anumang pressing concern. Kailangan lang nilang mag-cut ng 2 manlalaro mula sa 16-player pool dahil sa tournament rules na 14 players lang per team per leg. Sa kabila ng malinaw na paliwanag ni Coach De Brito, hindi pa rin maiwasan ng mga fans ni Gemma Galanza na magtaka at maghinanakit. Marami ang nagtanong kung bakit ang isa sa pinakamagaling at pinakamaasahang player ng bansa ay hindi kasama sa crucial lineup. Sabi ng ilan, baka mas mabuti pang bumalik na lang siya sa Creamline Cool Smashers kung saan siya mas kailangan at sigurado sa kanyang role. Samantala, kahit wala si Galanza, tila maayos naman ang takbo ng Creamline Cool Smashers. Sa kanilang huling laban, nagtala ng 29 points si Erica Staunton at si Bernadette Pons naman ay umiscore ng career best 26 big points para sa kanilang 3rd straight win sa 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Ang mga rookies at mga ibang bituin ng team ay nagpakitang gilas din. Patunay na kaya nilang magtagumpay kahit walang ilan sa kanilang mga pangunahing manlalaro. May chance pa nga bang maglaro si Galanza sa Leg 2 ng CV League? Ayon sa balita, posibleng mag-rotate ng players si Coach De Brito, kaya may posibilidad pang bumalik si Galanza sa lineup. Pero ang malaking tanong, sapat ba ang pagkakataong ito para manatili siya sa Alas Pilipinas? Gemma Galanza is an asset to any team she plays for. Kung magpapatuloy siya sa Alas Pilipinas, malaking tulong siya sa international exposure ng team at sa paglaban para sa mas mataas na ranking. Pero kung magbabalik siya sa Creamline, sigurado magiging mas matatag ang kanilang kampanya sa PVL, lalo na't paparating na ang mas matinding laban. Sa ngayon, si Gemma Galanza ay patuloy na nagsasanay at naghahanda para sa mga susunod na hamon. Ang kanyang dedikasyon at passion sa laro ang tunay na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga fans at teammates. Ano sa tingin ninyo, mga kahampas? Dapat bang magpatuloy si Gemma Galanza sa Alas Pilipinas? O mas mabuti na bumalik na siya sa Creamline Cool Smashers? I-comment ang inyong mga saloobin at patuloy na subaybayan ang kwento ng ating mga volleyball idols. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, nagsasabing abangan ang susunod na kabanata ng ating mga bayaning atleta.